Masel po kasi yung tawag sa akin sa bahay. Ayun po, nagpapasalamat po ako sa Lord for a lot of things. So, pag inisa-isa ko medyo mahaba. Pero, quickly lang, so, nung last na patotoo ko, I think it was about yung travel ko. And ngayon, ipagpapasalamat ko na siya ngayon. It wasn't as smooth as I envisioned it. So, nung on the way na po kami quick recap lang po to. On the way na kami pa NAIA, alam na ng team ko kanina, naka-receive kami ng text from dun sa airlines na delay daw ng 5 hours yung flight namin. So, dahil sayang, nandun kami sa Cavitex, di na kami umuwi. Dumiretso pa rin kami. Tapos pagdating namin doon, ang haba ng pila para doon sa airlines. Tapos, pagkita namin nung, kasi sa airport, di ba may mga screen na makikita mo yung mga flight time, gano'n. Tapos, di pa rin siya nagbabago. So, ang thinking namin, hindi naman pala delayed. Tapos, check-in na ng baggage. Tapos, unti-unting yung parang nakalagay Emirates, tapos online check-in, tapos nakalagay yung time doon ng flight, tapos nagbabago-bago siya. Sabi ko, Lord, ano po bang parang nais mong mangyari ngayon? Kasi parang yung nasa isip ko talaga nun, magkakaroon kami ng disconnect kasi dalawa yung flight namin from Philippines to Dubai to Hungary. So, 5 hours lang yung layover. So, pag na-delay kami ng flight, 5 hours, hindi kami aabot dun sa plane namin from Dubai. So, ayun po, talagang pinapag-pray ko na siya habang nasa pila. Sabi ko, Lord, hindi ko po alam kung ano yung tinuturo mo ngayon. Pero, nananalig po ako dun sa kalooban mo sa amin. Hindi mo kami hahayaan kung sakali mang delayed na nga, hindi mo kami mahahayaan na hindi makarating doon sa patutunguhan namin. So, ayan po, nangyari po yun, na-delay po yung flight, nagka-misconnect po kami sa Dubai. So, pagdating namin na sa Dubai, nakalipad na yung plane na dapat sasakyan namin. Lipat kami ng ibang plane. So, we have to wait for 6 hours again. Sa Dubai naman. So, ako po sobrang nagpapasalamat kay Lord kasi parang ang daming nangyari, ang daming challenges. Pero, throughout dun sa journey na yun, meron po akong peace sa heart ko. Nakakatulog po ako dun sa bench. Parang, bahala man. Pero parang, di ko na naisip na, nung una, inisip ko na, sayang naman, yung first day kasi namin, yun lang yung balak namin. Sayang naman, di na kami makakagala. Ganun yung una. Pero later on, nung nag-pray po ako, na-feel ko po talaga yung comfort, yung peace galing sa Lord. And hindi ko na nainintindi na sayang. Parang, blessing na lang din siya sa akin. I was able to rest. So the next day, meron kaming workshops. Ang dami ko ng energy. So, ayun po. Tapos nakita ko po yung parang story ng friend ko sa IG. Tapos, kasi yun yung gabi na nakarating na ako doon. Nagpapasalamat po ako kasi nag-speak pa rin si Lord through that post. Para nakalagay po dito, even though it didn't turn out as you imagined, nothing was a surprise to God. Your story is still unfolding. One day you look back and see that He was always guiding you. You realize He was always present in every details. Just because it's not what you envisioned doesn't mean you've lost anything. There's beauty in the unexpected twists and turns. What's unexpected to you was always part of His plan. So ngayon po, di po siya expected, di po siya yung in-imagine ko. Nag-schedule pa kami ng itinerary namin ng first day. Nag-schedule kami ng plano namin, pero hindi pala yun yung plano ni Lord. Pero ayun, sobrang thankful po ako na sa victory na naganap po noong business trip na yun, nagawa naman po yung purpose ng trip. And ayun po, all glory just belongs to Him. And another thing po, after the trip, pag uwi ko, kinabukasan, nagkasakit ako. Hindi ko alam, kakalipat ata ng time zone. So, nagkasakit po ako. Di po ako nakapag-church last week. Ang sakit po ng lalamunan ko, nilagnat po ako. Pero, ayun po, nagpapasalamat pa rin po ako sa Lord for the healing. Monday, okay na po ako. Talagang rest lang po yung kailangan kasi dire-diretso po siya. Nung pagkasimula ng Tuesday ko, ayun,
wala na akong pahinga nun. Hindi na po kami nakagala. So, wala po akong pasalubong. Next time na lang po. Ayun po, salamat po talaga sa Lord for everything. It's not just it, but in everyday po ng buhay natin, kumikilos si Lord, hindi man natin ina-expect yung mga nangyayari, hindi man sa kagustuhan natin, pero yun po yung kalooban ng Lord. And naniniwala po ako na lagi pong maganda yung kalooban ng Lord sa buhay natin. Yun lang po, all glory belongs to God alone.